Filipino 6, Quarter 1, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsagot ng tanong na bakit at paano. Aralin 2. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Kumusta mga bata? Para sa asignaturang Filipino, ay pag-aaralan natin ang pagsagot ng tanong na bakit at paano. Tayo ngayon ay nasa aralin 2 para sa week 1. Para sa most essential learning competencies, nasasagot ang tanong na bakit at paano. Sa araling ito, maipamamalas mo ang kakayahan at tatas sa iyong pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahan na nakasasagot ka ng mga tanong na bakit at paano. Ang pananong na paano at bakit ay ginagamit sa pagtatanong. Ang mga ito ay mahalaga upang makuha ang mahalagang detalye ng binasang akda. Ang pananong na bakit ay upang malaman ang dahilan ng pangyayari. Karaniwang nagsisimula ang sagot sa salitang dahil, upang, para o sapagkat. Ang pananong na paano ay upang malaman naman ang paraang isinagawa para malutas ang suliranin sa pangyayari. Karaniwang nagsisimula ang sagot nito sa salitang sa pamamagitan ng o sa paraang. Paano maipakikita ang pagpapahalaga sa sariling wika? Paano mo malilinang ang wikang Filipino? Upang lalong lumawak ang ating kaalaman para sa araling ito, ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong ayon sa sariling karanasan at opinyon. Sagutin ito sa iyong kwaderno. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Para sa unang katanungan, paano mo mapananatiling malakas at malusog ang iyong katawan? Gumamit tayo ng pananong na paano. Tama! Sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain gaya ng gulay at prutas. Mahalaga rin ang pag-eehersisyo at pagtulog ng maaga sa gabi. Kung inyong mapapansin, inumpisahan ko ang aking sagot sa salitang sa pamamagitan. Pangalawang tanong, paano ka makatutulong upang mapanatili ang malinis na kapaligiran? Ang tanong ay paano? Tama! Sa paraang maayos na pagtatapon ng basura sa tamang basurahan at pagtulong sa mga gawain ng aming barangay sa paglilinis ng komunidad. Ang tanong na paano ay sinimulan ko sa sagot na sa paraang. Pangatlo, sang-ayon ka ba na walang takdang aralin ang mga mag-aaral? Bakit? Sa tanong na ito ay may pananong na bakit. Para sa aking kasagutan, hindi po ako sang-ayon na walang takdang aralin ang mga mag-aaral, sapagkat nakatutulong rin ito sa mga mag-aaral na maging responsable sa gawaing bahay na ibinigay ng guro, at sa pamamagitan nito ay nababalikan niya ang kanilang pinag-aralan sa paaralan. Nagiging oras din ito na ang magulang naman ang magtuturo sa kanilang anak. Gumamit tayo ng sagot na sapagkat sa pananong na bakit. Pang-apat, bakit kailangang sumunod sa mga batas at alituntunin ng barangay? Ang ginamit na pananong ay bakit? Tama!
Kailangan sumunod sa mga batas at alituntunin ng barangay upang mapanatiling maayos, tahimik at mapayapa ang ating komunidad. Gumamit tayo ng sagot na upang. Panglima, paano ka makatutulong sa panahon ng krisis at kalamidad? Ang ginamit na pananong ay paano? Ang aking sagot ay sa pamamagitan ng pagtulong at pagbibigay ng mga donasyong pagkain at mga grocery items sa aking kapwa, kasabay ang pananalangin para sa kanilang kinahaharap na krisis. Ang ginamit na sagot sa pananong na paano ay sa pamamagitan. Naranasan mo na bang sumuway sa utos ng iyong magulang? Ano ang naramdaman mo nang malaman mo na nagkamali ka? Sa kwentong ito, matutuklasan mo kung gaano kamahal ng isang magulang ang kanyang anak, kahit pa ito ay sumuway o nagkamali ng landas na tinahak. Ang kwentong ating babasahin ay tungkol sa Ang Alibughang Anak. Hinalaw mula sa Lucas chapter 15 verses 11 hanggang 32. Ang kwentong ito ay isang parabola. Ang Alibughang Anak. May isang mayamang ama na may 2 anak. Ang bunsong anak ay nagsabi sa ama ng ganito, "Ama, ibigay mo na sa akin ang aking mana." Hinati ng ama ang kanyang kabuhayan at ibinigay ang kalahati sa bunsong anak. Wala siyang magawa sa matigas ang loob na anak. Nang makuha ng bunso ang kanyang mana, naglayas siya at nagpunta sa malayo. Doon ay ginastos ng walang habas sarangya at luho ang kanyang mana. Nang maubos ang kanyang minana, nagkaroon ng taghirap sa pinuntahang lugar. Ang bunsong anak ay namasukan bilang tagapakain ng mga baboy. Naranasan ang lahat ng hirap. Kung minsan, ang tirang pagkain ng baboy ang kinakain niya. Para siyang pulubi, gusgusin ng damit at walang sapin sa paa. Naalala niya na sa bahay ng kanyang ama, masasarap ang kinakain ng mga alipin. Nagpasya siya na bumalik sa kanyang ama. Humingi siya ng tawad. "Ako'y di nakarapat-dapat bilang iyong anak. Ama, gawin mo na lang po ako bilang isa sa iyong mga alipin." Subalit, inutusan ng ama ang kanyang mga tagapamahala. "Kumuha ng magandang damit at bihisan ng aking anak. Lagyan ng singsing ang kanyang daliri, suotan ng sandalyas ang kanyang mga paa, katayin ng pinakamalusog na baka. Ipagdiwang natin ang pagdating ng aking anak." Nang dumating ang panganay na anak mula sa bukid, nagtaka siya sa ginawang paghahanda. Ang sabi niya sa kanyang ama, "Ako, ama, ay hindi sumuway sa mga utos mo. Sa lahat ng pagkakataon, pinagsilbihan kita. Kapag nagdiriwang ako at mga kaibigan ko, kambing lang ang ipinakakatay mo. Ngayon na dumating ang anak na naging suwail sa iyo, nagwaldas ng iyong mga ipinamana, ipinaghanda mo pa siya ng marangya." Nagpaliwanag ang ama, "Ipinagdiriwang natin ang pagdating ng iyong kapatid dahil namatay siya at muli pang nabuhay. Nawala na siya, ngunit ngayon muling nagbalik. Nararapat lang na tayo ay magsaya at magdiwang." Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang 2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Para sa unang tanong, paano inubos ng bunsong anak ang kanyang minana? Tama! Sa pamamagitan ng paggastos ng walang habas sarangya at luho ang kanyang mana. Pangalawa, bakit lubos ang kasiyahan ng ama? Tama! Lubos ang kasiyahan ng ama dahil muling nagbalik ang nawala niyang anak. Pangatlo,
Ano ang naging reaksyon ng panganay matapos umalis ang kanyang bunsong kapatid? Tama! Nagtaka siya sa ginawang paghahanda ng kanyang ama para sa kanyang kapatid at siya ay nagselos. Pang-apat, bakit bumalik ang bunsong anak sa kanyang ama? Tama! Dahil naranasan niya ang lahat ng hirap. Tirang pagkain ng baboy ang kanyang kinakain, gusgusin ang damit at wala siyang sapin sa paa. Naalala niya na sa bahay ng kanyang ama, masasarap ang kinakain ng mga alipin kaya nagpasya siya na bumalik sa kanyang ama at humingi ng tawad, nakiusap na kahit gawin na lamang siyang alipin. Panglimang tanong, paano mo ipaliliwanag ang aral na natutunan mo sa kwento? Ang aral na natutunan ko sa kwento ay ang tapat na pagmamahal ng ama sa kanyang alibughong anak. Kung tayo ay taos-pusong hihingi ng tawad sa ating ama, ay buong puso rin niya tayong tatanggapin na walang pag-aalinlangan. Katulad rin ng pagmamahal ng ating Diyos, hindi ito nawawala. Humingi lamang tayo ng tawad sa Kanya ng buong puso. Pang-anim, sino sa dalawang anak sa kwento ang nagustuhan mo? Bakit? Ang panganay na anak ang nagustuhan ko sapagkat siya ay masunurin at matulungin sa kanyang ama. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Sa abot ng iyong kaalaman, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, bakit mahalaga ang sumunod sa alituntunin ng paaralan? Tama! Mahalaga ang sumunod sa alituntunin ng paaralan upang magkaroon ng kaayusan sa loob ng paaralan at maging maayos rin ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Pangalawang tanong, paano mo pahalagahan ang mga payo ng iyong magulang? Tama! Pahahalagahan ko ang mga payo ng aking magulang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila. Pangatlo, paano mo sinusunod ang iyong magulang? Sinusunod ko ang aking mga magulang sa pamamagitan ng pakikinig na mabuti sa kanilang mga tagubilin. At pang-apat, sa panahon ng pandemya, mahalaga ba ang sumunod sa mga tagubilin ng mga doktor at nurses? Bakit? Mahalaga ang sumunod sa mga tagubilin ng mga doktor at nurses upang manatiling ligtas at makaiwas sa sakit. Tandaan, ang pananong na paano at bakit ay ginagamit sa pagtatanong. Ang mga ito ay mahalaga upang makuha ang mahalagang detalye ng binasang akda. Ang pananong na bakit ay upang malaman ang dahilan ng pangyayari. Karaniwang nagsisimula ang sagot nito sa salitang dahil, upang, para o sapagkat. Ang pananong na paano ay upang malaman naman ang paraang isinagawa para malutas ang suliranin sa pangyayari. Karaniwang nagsisimula ang sagot nito sa salitang sa pamamagitan ng o sa paraang. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!